Part 6 ng ating Korean lesson, punta na po tayo sa consonant number 2. Ito po ay D, ito po ay P or B. And then ito naman po ay J, and ito po ay CH. Ito naman po ay K para sa kape or cake. At ito pong baliktad na E ay letter T. And ito pong last ay letter P. Examples na po tayo mga chingu. Ito po yung mga vowels na gagamitin natin. Example number 1, friend. In Korean, chingu. Yan, chingu. Lagi po natin tatandaan na ang pagsusulat sa Hangul ay per syllable. Kaya ito po, i-spelling muna po natin itong chin. CH po ay, ayun po, CH. And then I. Yan, I. And then N. Ano po ang N? Yan, letter N. N. Chin. Yan po ang chin. Next naman po is gu. Yan po ang letter G. Ito po, G. And U. Ito po yung letter U. Yan. Dito po ba natin ilalagay yung U, mga chingu? Mali po yan, mga chingu. Dahil po ang rule po, pag horizontal, stroke, saan po ilalagay? Sa ilalim po ng consonant. Kaya dito po siya nakalagay. Chingu. Next example po tayo. Ito po, basahin po natin. Ito po ay letter D. And ito naman po ay letter AE. Ito po ay letter B. And ito po ay letter A. Ito po ay letter G or K. Yan. Pag binasa po natin, debak. Yun lang po mga chingus. Magre-recap na po tayo mga chingus. Pwede nyo po i-post yung video para matry kung naging familiar na kayo sa mga characters. Ito po ay A. Ito po ay E. I. Ito po ay O. Ito po ay A. Ito po ay O. At ito po ay U. Ito po ay E. Ayan. Then vowels number 2. Ito po ay Ya. Ito po ay Ye. Ito po ay Yo. Ito po ay Ye. And then ito po ay Yo. Ito po ay You. Yan. Then next, sa consonant naman po tayo. Ito po ay N, M, S, G or K. Ito po ay R. And ito po ay H. At ito po ay NG or silent sa vowels. Then next, consonant number 2. Ito na po tayo. Ito po ay letter D. And next, ito po ay letter P or B. Ito po ay J. Ito po ay CH. Ito po ay K. And ito po ay T. And ito po ay letter P. Ilan po ang nakuha niyong sagot mga chingus? Comment down below mga chingus. Bye! Anyong mga chingus! Part 8 ng ating Korean lesson. Ngayon pong lesson, magkuquiz po tayo. Meron po akong 3 words na isusulat at i-identify niyo po sila mga chingus. Nasa screen din po yung mga vowels and consonant na napag-aralan natin. Meron po kayong paper, mas maganda po ang isulat po ninyo yung mga Hangul characters sa isang paper at i-identify isa-isa. Yung parang ginagawa po natin sa screen. Una po, huwag niyo muna po titingnan yung mga vowels and consonant. Try po muna ninyong alalahanin kung naalala niyo yung mga characters na yon. Pero pag hindi po, tingnan niyo na po dito kasi po ang goal naman po natin is makapagbasa ng Hangul. Yun lang po mga chingus. Comment your answer below po mga chingus. Bye! Part 9 ng ating Korean lesson. Nasagutan niyo po ba sila mga chingus? Kung opo, congratulations po. Kung hindi po, di ka po, sagutan po natin isa-isa. Ito po ay letter A at ito po ay magiging silent siya dahil vowels yung katabi niya. And then ito po ay letter N. Ito po ay letter I. Ito po ulit ay silent dahil vowels yung kapartner niya at ito po ay yo. Kapag binasa po natin, Aniyo. Anyo. No. Next naman po tayo. Ito po ay letter I. Ito po ay silent. Ito po ay letter M. And then ito po ay letter I. Ito po ay letter N. Ito po ay letter H. And ito po ay letter O. Kapag binasa po natin, I-min-ho. Li-min-ho. Yan. Last word na po tayo, mga chingus. Ito pong square ay letter M. Ito po ay I. Ito po ay letter A. At ito po ay letter N.
Silent po ito, mga chingus. Dahil vowels, ito po ay letter H and ito ay letter A-E. Kapag binasa natin, ni, an, he. Miyane. Miyane. Sorry. Tama po ba yung mga sagot nyo, mga chingus? Kung tama po, congratulations po. Ayun lang po, mga chingus. Bye! Anyong mga chingus! Nandito na po tayo sa part 10 ng ating Korean lesson. Nasa consonant number 3 na po tayo, double consonant. Meron pong 5 na double consonant sa Hangul. Ito po sila. Kapag po sinabing double consonant, dodoblehin po siya pag sinulat. Yan. Parang po ito. G, G, D, D, S, S, P, P, J, J. Ganyan po. Lagyan lang po natin ito ng mga letter A para mas mabilis po natin silang mabagkas. Ano nga po ba ang pinagkaiba ng double consonant sa single consonant? Ang double consonant, meron po siyang stronger pronunciation at higher pitch. Try po natin bigkasin ito. Ka, 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 ta, 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 sa, 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 pa, 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 cha, 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 cha. Para mas maintindihan po natin, itry po natin sa isang example. Isulat lang po natin yung dalawang example natin. Then, identify po natin yung mga letters. Yan. Identify lang natin. And then, itong bilog, laging silent kasi vowel po yung katabi nila. Pero pag hindi siya vowel, NG siya. Yan. Sulat na natin. Ito pong una ay apa. Apa. At yung isa naman po ay apa. Apa. Parang sa mga K-drama chingus, ang naririnig natin, apa. Apa. Hindi po siya natin naririnig na apa. 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 Ganun po siya, chingus. Kaya ito po ang tamang spelling ng apa. Next example naman po tayo, mga chingus. Spelling po natin. Yan. Ang ibig sabihin po ng word na to ay twins. Twins, kambal. Identify lang po natin yung mga letters. And then, isulat na po natin. Ito po ay sangdungi. Ito po ay sangdungi. 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 Magkaiba po siya, mga chingus. Yung isa po ay sangdungi at ito ay sangdungi. Kaya mahalaga po talagang matuto tayong magbasa ng Hangul, tsaka isusunod natin yung mga grammar at vocabulary. Dahil mag-iiba lang po yung spelling or pronunciation, mag-iiba na rin po yung word. Kaya yun lang po, mga chingus. May bago na naman po tayong natutunan. Thank you po. Kamsahamnida. Bye!